Gamat ko konti pa rin ho tayo eh. Maya-maya ho sigurado madadagdagan din yan. Meron po tayong kapatid ngayon na may kaarawan na mag-aalay daw po ng awit. Si Patrick. Nandyan na po ba? Tatawag po muli muna tayo ng isa pa. Mamaya na lang ho pagdating. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na Caps na si Tata Magno para magbigay ng awit sa ating Panginoon. Ito na po pala si kapatid na Patrick. Halika na, Patrick. Halika, bilis. Halika na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mag-aandog po si Patrick ng isang awitin. Oh, Patrick. Sabayan mo. Sa pagpatak, ang bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Di ko mahinto, pintig ng puso pagkat sagot na ang tanong. Nag-aalala noon, mamahal sa akin ang tunay. Kanta ka rin. Sa pagpatak ng bawat sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Di ko mahinto, titig ng puso ikaw ang pinangarap nga harap ko. Simula nang matanto, big ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligay at pag-ibig ko'y ikaw. Hinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo. Tinitingnan ko sa aking puso pagkat nasagot na ang tanong. Nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay.
pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw, ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. At hindi pa ko umibig ng ganito at nasa isip makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw, ikaw, ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y ikaw. Maraming salamat kapatid at happy birthday po ulit. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating pong kapatid na si Mila Castro. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang gabi po sa magandang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Apo, magandang gabi po. Salamat po muli at nakapag-share po ako sa gabing ito para po magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya sa buhay na pinagkaloob niya sa akin at higit po sa kagalingan pinagkaloob niya sa akin na talaga pong sa bawat araw, hindi ko po nakakalimutang magpasalamat sa Kanya, magpuri, dahil po talagang napakalaki pong biyaya ang pinagkaloob niya po sa akin, sa mga naganap po sa buhay ko, sa mga pagkakasakit ko po, nung pong ako'y nasa ibang bansa, talaga pong ginabayan po ako ng ating Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya, nung pong nandito na ako, talaga pong nagsusumikap po ako makarating dito sa bawat araw. Na kung wala rin pong talagang matinding dahilan, talaga pong ayoko pong lumiban. Hinahanap-hanap ko po ang lugar na ito pagka po nakaliban ako ng isang araw. Gaya po kanina, tanghali, hindi po ako nakapunta. Kaya ngayon po, pinagsumikapan ko pong makarating sa gabing ito. Kaya po pala, magsishare po pala ako. Kaya, salamat po at talaga pong tuwing pong nandito ako, kagalakan po ang aking nadarama sa bawat araw. Na parang kulang po ang araw ko kapag po hindi ako nakarating dito. Kaya, talaga sa bawat araw, pinagsusumikapan ko po na makarating dito at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Na dati po, liting-liti po ang isip ko nung nasa ibang bansa ako. Wala pong kapanatagan, lahat po iniintindi ko, lahat po pinoproblema ko. Na talaga pong wala pong kapanatagan. Kaya siguro po sobrang stress sa pag-iisip, kaya po siguro yun nga po, nagkaroon nga po ng mga karamdaman, pero yun po ay pinagpapasalamat ko dahil kung hindi po ako nagkaroon ng karamdaman, siguro po wala pa ako sa lugar na ito. Kaya pinagpapasalamat ko po yun, wala pong pagsisisi, wala pong ano na, kahit po nawalan ako ng trabaho ngayon, na sapagkat nandito ako,
dahil ko po yung may trabaho at sumusweldo. Dahil po nandito na po ako sa ating Panginoon. Kaya talaga pong nagpupulit, nagpapasalamat ako sa Kanya dahil dinala po niya ako sa lugar na ito sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Conching. Dahil kundi po sa Kanya siguro halos lahat tayo wala dito. Kaya salamat po sa kinalagdan niya na si Apo Conching. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Palad lahat ng biyaya at pagpapala na mula sa Panginoon nakita mo't nadama at sa tuwin ay hinahanap mo siya. Iba't ibang kapamaraanan mo po ang naging dahilan na tayo napunta rito. Ang kinin po natin mapalad po tayo dahil yun po ang kapamaraanan niya para makilala po natin siya. Ang susunod po nating aawit ay ang ating kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat. Makapag-aalay naman ako ng awit. Una sa ating Diyos, Ama, sa ating mahal na Apo Conching na kinalugdan, at sa inyong lahat, mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na 1, 2, 3. Ay ko konti. Para po sa ating lahat. Ang ating buhay batid na may kapal sa Diyos Ama nasa langit ang nagbigay. Tinanglawan ng liwanag itong buhay, walang hanggan. Dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Iginawag sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang hangganan. Sa ating buhay, sa ating buhay, ang buhay na hiram ay lilisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man dito sa mundo, isang beses lamang tayong magdaraan. Ginawag sa atin ang kalayaan. Bawat isa may kanya-kanyang pangalan. Sa ating buhay, sa ating buhay, ang buhay na hiram ay litisan. Hindi natin alam kung kailan magwawakas sa mundong ibabaw. Habang may buhay, paghandaan, mamuhay tayo sa kabutihan. Kailan pa man, walang hanggan. Kailan pa man. Maraming pong salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Bless muna ako kay Apo. Salamat.
Muli po, ako po ay nagpapasalamat para po sa inyong lahat. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdaming wagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po, maraming pong salamat. Salamat po kapatid. Wika nga sa kanta niya, dito raw sa mundo isang beses lang tayo dadaan. Kaya sana pagsikapan po natin lahat na makagawa po ng mabuti at makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Para naman po, dumating man po yung araw na tayo wala na, meron pa po tayo magandang alaalang maiiwan. Amen po ba? Susunod po nating awit ay ang ating pong kapatid na Tita Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mamaya na. Mamaya na po. Matawag pa po muna tayo ng isa. Tawagin na lang po natin si kapatid na Lando para po magbahagi. Tapakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito, sa mahal na Apo, at higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, pasensya na po kayo sapagkat ika nga po ang inyong abang kapatid, walang maibabahagi liban po sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sapagkat damang-dama ko po sa Kanya, isa po ako sa Kanyang minamahal. Sapagkat sa tuwing ako'y mayroong karamdaman, hindi niya po ako pinababayaan. Sa tuwing na siya po sa akin nakagabay, umantabay, at ganun din po sa aking kabiyak ng puso. Kailan lamang po ang aking kabiyak ng puso kung sa iba po na dumating ang ganung pagkakataon na siya nagkaroon ng karamdaman. Baka po tumakbo na siya sa ospital, pero nananalig po ako at sumampalataya na sa pamamagitan ng aming pagtungo sa banal na dambanang ito, anumang karamdaman ay ito'y magkakaroon ng kagalingan. Basta ika nga magtibay lang. Hindi lamang po basta pagtitibay. Talaga pong magtibay. Katulad ko po, hindi ko naman po itinataas ang aking bangko. At batid ng banal na Espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching, ng ating mahal na Apo Conching, na sa aking karamdaman, mismo po ang banal na Espiritu ang nagwika na para ako'y makasagurado na magpatingin ako, magpa-check up. At hindi ko po alam yung tinura ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching na may itututok po sa aking aparato. Hindi po ako sumang-ayon. Ang wika ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, ikaw ba'y nananalig na ikaw'y gagaling dito? Opo. Kaya gano'n na lamang po.
ang aking pagsusumikap na sa araw-araw ay pumarito. Sa araw ng Miyerkules, 2 po ang gawain, batid po natin lahat yan. At ganoon din po sa Sabado, 2 beses din po ang ating gawain. Hanggat may magagawa po ako, hindi ko po makuhang ay lumiban. Sapagkat nga po, sa lugar na ito, katotohanan ko po nasumpungan na ang Diyos ay buhay na ating pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang mga karamdaman ninyo, lumaban lang po kayo, magpakatatag po kayo at huwag matitinag. Ang masasabi ko lamang po, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam nating lahat na hindi natin pangunguligihan ang ating pagbabata, ang ating pagsusumikap, ang ating pananampalataya, ang ating pagbibigay puri sa ating Panginoon sa araw-araw. Kahit na po, ang mga paa ko po ay medyo mga maga po sa mga sandaling ito. Pero hindi ko po ito naalintana. Sapagkat po, nanangan po ako sa salita ng Diyos na magpakatatag. Kaya sa tuwin na saan man po ako tumungo, yun po ang baong-baong ko bilang isang sandata. At ang tungkod ng ating Panginoon, ang kanyang puso. Maraming salamat po. Salamat po. Misahe po sa ating iniwan. Ang pinakamatatag po talagang sandigan natin ay pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon. Yan po ang dapat natin higit pong pagsumikapan para anuman pong pagsubok na dumaan sa ating buhay, malampasan po natin kasama natin ang Panginoon. Susunod po natin tatawagin ay ang ating pong Mother of the House, si Mother Marisa po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Kanina po ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon pagkat dumating na ating mahal na apo at napaganda po ng tema ni Tatay. Habang nagninilay po ako kanina sa bahagi ng aking mga kapatid, ito lang po yung nabuo sa aking isip na ipinahiwatig ng ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa bawat araw kanino man. Ang buhay natin ay maihahambing lang natin sa isang puzzle na iba-iba yung kulay. Na kapag ikaw tao ang may hawak nito, wala kang mithi kundi may angkop ang bawat kulay upang mailagay siya sa ayos. Subalit ano po yung ginugugol ng tao? Mahirap sa isip, nagdudumali ka na maiangkop ang isang puzzle upang mabuo parehas sila ng kulay. Mahirap gawin yon sapagkat aalamin mo kung ano yung technique para mahuli mo yung bawat kulay doon hambing sa isang puzzle. At kapag ito po ay ginawa ng isang tao, halimbawa po sa buhay ko, kung ako po ang magsosolve ng puzzle na ito, siguro hindi ako nakarating sa dakong ito. Amen po ba yun? Magugulo ang buhay ko. Hahanapin ko sa sarili kong lakas para maisaayos ang buhay ko. Subalit salamat sa Ama, hambing sa isang puzzle na hawak ko, kinuha ng ating Panginoon at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kuching, siya po yung nangalaga sa puzzle na yon at tinakda po niya na maisaayos upang maiangkop ang bawat kulay na maging magalak ang aking buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pag-ibig ng Diyos, yun po yung pagmamahal ng Diyos na nakamtan ko sa dakong ito. Na sabi nga, sa puzzle, kapag ikaw ay nagsusumakit na yun ay maiangkop sa tamang kulay, hindi ka titigil. Amen? Magbabata ka hanggang mapagtagumpayan mong mabuo na yung parehas na kulay ay magkasama. Sa larangan po ng kabanalan sa dakong ito, hindi po napagalang isip ko para isaayos yung mga kulay na yon. Kundi may isang Apo Kunching na ginamit, binuksan ang aking isip, nilinisan ang aking puso, upang wag akong magmadali kung ano yung dapat gawin ko sa aking buhay. Anak, pag nilaya mo yun kung ano yung dapat kong gawin sa aking buhay. Kundi inilaga ko sa Diyos at kung ano yung kalooban niya na mag-angkop ng tamang kulay para sa aking buhay. Ginawa po niya na hindi napagalang isip ko, hindi napagalang katawan ko, at ngayon ay maligaya sa piling ng Ama. At doon ko nararamdaman ang tunay na pag-ibig niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ko po binahagi sa inyo? Totoo po, di ba bilang mga tao tayo,
kung tayo po yung gagawa ng bagay na gusto natin, lagi tayo nagmamadali. At habang nagmamadali, walang pinagkaiba sa puzzle. Paikot-ikutin mo yan, iangkop mo yan, lalong nagugulo. Amen po ba yun? Subalit ang ating Diyos sa dakong ito, sa kaparaanan po at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, walang pinagkaiba sa buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan na dati gulo, ngayon ay naisaayos na pagkat may tunay na Diyos na tinanggap ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ay isang pahiwatig ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Ito'y madarama ng mga anak ng Ama na nagparaya, sumuko, at tuwirang ipinagkaloob ang kaukulang karapatan sa tunay na may karapatan upang maisa ng Diyos ang bawat kulay na may hambing sa puzzle at hambing sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano po ang paanyaya ng ating Panginoon? Ang tunay na pagmamahal ng Diyos, hindi niya hinahayaang magulo ang isip mo. Amen? Ang tunay na pagmamahal ng Diyos, hindi niya hinahayaan na masaktan ang damdamin mo. Ang tunay na pagmamahal ng Diyos, hindi niya hahayaan na iwanan ka niya. Bagkos, sa kanyang kaparaanan, organisado po siya kapag siya'y tumupad. Unti-unti mo mang nakakamtan. Subalit, sigurado, kapag ibinigay niya sa'yo, hindi ka na magiging kagaya ng taong-tao na babalik-balikan mo at ikaw'y nagugulo. Kundi kapag ibinigay sa'yo ng Ama, sigurado areglado na lahat, organisado na lahat, at angkop-angkop ang marapat na hindi magugulo ang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang tunay na pagmamahal na naramdaman ko sa dakong ito. Na sabi ko nga, bawat araw, kung nanamnamin mo ang bawat pasanin ng sinuman, bawat isa sa atin may mga pasanin, bawat isa sa atin may mga tungkulin, bawat isa sa atin may mga dapat apupin sa ating mga minamahal. Subalit dahil organisado ng Diyos na ating pinaglilingkuran, alam po niyang isaayos lahat kung anong dapat mong unahin, na hindi mapapagalang isip mo, hindi mahihirapan ang puso mo, at makatutupad ka ng marapat para sa Kanya. At yun po ang patuloy na nararamdaman ko sa dakong ito. Kaya hinahanap-hanap ko po at ng aking katawan, nasa karampot na kaparaanan na ipinagkaloob ng Diyos. Muli sasambitin ko sa inyo, ang pagkakataon, ang takda na ipinagkaloob na maakay sa dakong ito, ang takda na nakilala mo ang Diyos sa dakong ito sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, ang takda na ipinagkaloob ng Diyos na ikaw ay mabago. Amen? Ito po yung iwanan ko sa inyo. Minsan lang itong maganap at minsan lang itong dumaan. Ang pagkakataon, kung bilang pagkatao, natakakamtin mo, hahanapin mo ang mundo mo. Amen? Subalit ang pagkakataon na inakay ka ng Diyos sa dakong ito, gawin mo na yung best mo, sapagkat yung best na ito ang magiging susi para makarating ka sa Kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, alam ko po na ang lahat ay nagmimithi na kamtin ang kalooban ng ating Panginoon. At yan din po yung dahilan bakit ipinangangalandakan po namin yung ipinadarama ng Panginoon sa aming buhay. Yan din po ang dahilan bakit inuulat namin bawat araw ang gusto ng Diyos. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, hindi lang kami ang may karapatan bilang mga hinirang. Hindi lang ang may karapatan ang mga kaps bilang pinili ng Diyos, kundi tayong lahat na nadako sa dakong ito at nagmimithi na makilala ang Diyos, lahat ay may karapatan na kamtin ang kaharian ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, sabi nga, kung ang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay hindi mo ginamit sa mabuti, walang silbi ang buhay mo kahit ano pang taglay mo. Kung ang pagkakataong ito ay tinanggap mo nga at hindi mo ginampanan ng mabuti, wala pa ring silbi ang buhay mo sapagkat hindi pa kikinabangan ng Ama ang bawat oras ng buhay mo. Subalit ko ang pagkakataong ito na sa dako ito'y naakay ka, nabuksan ka, nabago ka, gawin mo na ang mabuti. Sapagkat ang pagkakataong ito rin ang mag-uudyok sa'yo upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nawa po, ito po isang hamon. Hindi pabuti ang mundo natin, pasama, sapagkat kubkub na po ng demonyo ang kapaligiran ng mundo. Subalit, ang pasubali ng Ama, walang makakalaban sa Kanya kung ang mga anak niya ay nagpapapastol,
doon sa mainam na batisan na hambing po sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, araw-araw nag-uulat ng kalooban ng ating Panginoon, araw-araw nagbibigay at naghahasik ng mga gandang mga aral upang maging baluti at sandata ng bawat isa ng makalaban po sa mga kaganapan na kung atin po dan at ating iisipin ang mga nagaganap sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, matatakot ka kapag wala ka sa Diyos. Sapagkat ang balita ay hindi pabuti, pasama. Amen po ba yun? Subalit dahil ang balita sa dakong ito ay pabuti, sa tuwin ay mabuti, sa tuwin ay maganda, sa tuwin ay masarap, ang pangit na balita sa mundo ay pupunuan, natatakpan ng magandang balita ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po tayong lahat, ang hamon ng Panginoon, pagkakataon mo ba na ikaw ay mabago niya, gawin mo yung best para sa Kanya. Hindi kapwa mo ang magbibinipisyo nito, kundi ikaw mismo. Kaya tara na, kamtin po natin ang pagkakataon na kaloob ng ating Ama at siya magbibigay daan upang tayo makatupad sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na sa atin ay binahagi, ibinigay, gumanap, tumupad sa marapat at hindi tayo pababayaan ng Ama na mapagmahal. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po. Yan po ang kaibahan ng balita nating naririnig dito. Dito po, puro mabuting balita ang ating naririnig. Kasalungat po sa pagmanunod tayo ng TV. Maaaring takot pa idudulot sa atin kung bilang damdamin tao lang tayo. Pero dito, mabuti at katatagan ang ating mapupulot. Amen po ba? Susunod po natin tatawagin na yung ating pong kapatid na si Tita Mirna upang magbigay po ng isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Muli po, papuri at parangal ay ibinabalik ko sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Amen. Buhay po ang Diyos. Wala po sa matuwid ang aking pagpaparaya sapagat ako'y tinawag ng Panginoon. Alam niyo po ba, habang nagbabahagi si Mother at habang nagpa-facilitate yung ating kapatid, para po bang talagang sa kalooban ng Diyos nangangaral na kung paano yung pahayag niya at ganoon din si Mother, habang tayo'y nabubuhay, gumawa na tayo ng mabuti. Bakit po kumabog ang dibdib ko, may lumapit po sa ating mahal na Apo. Habang si Mother ay nagsasalita, di po niya namamalaya na ang kamay ng mahal na Apo ay gumaganap. Habang tinutura ng ating Mother na habang tayo nabubuhay, gumawa na tayo ng mabuti. Tinatawag ka ng Diyos, ayaw mong lumapit, karampot lang na pagbabahagi. Sabi ni Mother sa kanyang pagpapahayag, kahit payak man at karampot, hinahanap ng katawan niya yung siya'y magamit ng Diyos. Ano't ako'y tinatawag, hindi ko maintindihan kung ako'y tinatalo ng pagkatao dahil ba ako'y ginamit na kaninang umaga. Mapalad po kapag sa tuwina, tinatawag ka ng Ama. Kasi po parang ibinalik sa aking alaala yung kung paano ako tinawag ng Diyos sa dakong ito para po dun sa may mga karamdamang bukol sa katawan. Ano po? Ang kamay po ng mahal na Apo ay gumaganap dun po sa kaukulang, dito po sa ating kapatid na may inilapit pong karamdaman sa likod. Ano po, na habang ginaganon po ng mahal na Apo, nagmemensahe po sa kaisipan ko ang Banal na Espiritu habang nagsasalita si Mother. Yan, anak, bakit niloob ko na tawagin ka at pagdakay hindi ka tumugon sa panawagan ko? Bakit niloob kong ang kapatid mo ay lumapit sa kinalugdan ko at doon ay ipatunghay ko sa iyo na ginagamot yung parang bukol sa likod? Hiyang-hiya ako sa Diyos sapagkat nagmimensahe po sa akin na ako'y tinawag ng Panginoon sa dakong ito ng mga panahon na ako'y may karamdaman. Ano po? Sa tiyan, samot-saring bukol, naranasan ko pong magkabukol ng 22 pieces. Ano po? Sa mayoma. Yun po yung unang bukol. Pagkatapos po, nagbalik uli yung bukol. Pagkatapos po, nagkabukol uli ako sa dibdib. At doon, 3 bukol na yon, doon na po nag-umpisa yung damdamin na makilala ko ang Diyos. At doon na po nagbahagi sa aking damdamin na para pong bubuhayin kita, pagagalingin kita sapagkat gagamitin kita
Nakakahiya po sa Panginoon, kaya po ako humihingi ng tawad sa Kanya kaninang tinawag ako kasi sabi ko, si Diablo po talaga may mga excuse yan eh. Meron po siyang sinasabing kala mo'y mabuti pero hindi po pala. Naunawaan niyo po ba? Na di uman para akong nagmamabuti. Na si Mother, damandama ko po ang pagmimiti. Kaninang umagay, hindi po siya pinalad na makapagbahagi. Ganon damandama ko yung pag-uumalpas ng kanyang damdamin. Hambing sa nararamdaman ko ngayon. Sapagat siya din ay nagparaya dahil may mga tinawag siya ay nagluluto pa sa taas. Samantalang ako'y tinatawag ng Panginoon na may maluwag na oras para sa akin. Ano't ako'y tumatanggi. Amen po ba? Bakit po pinahintulutan yon? Yun po pala ay isang aral. Na kapag tayo ay tinawag ng Diyos, lalo't higit kung hindi naman tayo nagpresenta na tayo'y tumindig sa harapan, ang kinin po natin na tayo'y tinatawag ng Panginoon. Siguro po kalooban talaga ng Ama sapagkat habang gumaganap ang mahal na apo, pinasilay nga po sa akin yung ginagamot niya dun sa likod ng ating kapatid. Na lahat ng ipinanggamot sa akin ng banal na Espiritu ay ipinarinig sa akin ng Panginoon. Sabi niya rin sa pasyente, sabi ng mahal na apo, tapalan po ninyo ng katakataka itong nasa likod nyo. Ganun po yung ipinatapal sa akin ng banal na Espiritu ng mga panahong may bukol ako sa dibdib, sa kanang dibdib na eto maliwanag na ako po ay magaling na magaling at hindi po ako naoperahan. Bakit po? Bakit po ganun ang tao? Sabi nga ni Mother, ba't ganun tayo? Kapag tayo'y gumaling na, kung minsan, hindi natin maintindihan kung nahihiya tayo o natatakot na ipagbalik-balik yung hiwaga ng Diyos na ating ipahayag. At narinig ko rin po kanina, nabanggit niya, nagpapasalamat sa kapatid na Esting. Doon po sa napakaganda niyong tema, pag-ibig. Ano po? Na kanina mithing-mithi po si Mother, subalit hindi po siya pinalad. Salamat sa Diyos, pinahintulutan niyo akong makatindi. Kung hindi po, uuwi po ako ng kakabog-kabog ang aking dibdib sa hirap ng kalooban. Kasi po, wala po kayong kamalayan sa bawat araw. Pag po nakaupo na kami doon, yung pong mga kahilingan na, Ama, batid ko po na sa taong hindi makakaunawa, tila po kami malabis, na tila parang kami na lang yung tindig ng tindig. Subalit, gaya po ngayon pinagnilayan ko, wala nga pong dapat katakutan, wala pong dapat ikahiya kung ang Diyos naman ang gustong ikaw ay maghayag ng kanyang hiwaga. Amen po ba? Karampot po. Kaya ko lang po nahabaan sapagkat nararamdaman ko pa pong gumagana pa ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Subalit ako po'y naniniwala at ganap na nagtitiwala sa Panginoon Diyos na kalooban niya na ako'y tumindig at makapagbahagi ng karampot. Bagamat ang pagbabahagi kong ito, madalas ko na po itong maibahagi sa inyong lahat. Subalit sa bawat araw, may iba-ibang pasyente po na tinatawagan ng Panginoon. Amen po ba? At maaaring sa araw na ito, mayroong may karamdaman na may bukol na kung papaano kapupulutan po niya ng lakas, kahuhugutan niyang ng lakas yung pagbabahagi ko na ako po ay isang patotoo na pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. At muli po ay mapagpalang umaga sa gabing ito sa inyong lahat. Salamat po, Ama. Purihin ka't dakilain. Hindi kita binigo at humihingi po ako ng kapatawaran na kung minsan bilang isang anak mo ay dumarating po yung kahinaan. Salamat po, Ama. At muli po ay mapagpalang umaga sa gabing ito. Salamat po. Maraming salamat po. Kung nanamdamin po natin lahat ng mga nagbahagi, kapupulutan po natin ng isang magandang aral at kapamaraanan kung paano tayo magtibay sa ating Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat po sa mga nagbahagi at umawit. At ang lahat po ay naanya nung tumayo at awitin po natin ang tinuro sa atin ng dasal na ating Panginoon.